Magandang hapon mga batchmates at classmates. Mula pa rin sa College of Arts and Sciences ang makakasama at tampok nating panauhin dito sa Tatak segment. Walang iba kundi si Sir Luke Makababad. Magandang hapon po Sir Luke. Welcome po sa Tatak UPLB segment. Pwede niyo po bang batiin muna ang ating mga tagapanood? Magandang hapon, Polly. Magandang hapon sa ating mga katatak UPLB at sa mga nanonood. At halinawa itong segment natin ito, meron kayong matutunan naman kahit kaunti. Nako sir, for sure malamang dahil kayo ay isa sa mga featured guests ng ating featured college this month. So ngayon sir, una kong katanungan po sa inyo. Pwede niyo po bang i-share muna sa amin yung inyong ginagawa ngayon at yung journey na pinagdaanan niyo po para dito sa path na ito? Ang ginagawa namin ngayon ay yung aming kabuhayan. Kami ay gumagawa ng honey-based fruit wines at saka mga produktong gawa ng honeybees. Nagpuproducing kami ng purong honey at yan ang aming ginagawa ngayon as preparation para sa darating na Christmas season sapagkat ito ang aming peak season. Ang ating produkto kasi, kung inyo nakita, ay medyo maganda sa paningin kaya parati ito ay naibibigay bilang regalo sa mga mahal sa buhay o kaya sa mga kaibigan, lalo sa ngayon sa Kapaskuhan. Ito naman po, balikan po natin. Paano po ba kayo napunta sa career na ito? Nagsimula ako sa pag-aalaga ng laywan o kaya ng honeybees, which is yan ang natutunan ko at nakilala nung ako ay nasa College of Arts and Sciences sapagkat ang kurso ko ay biology at ang major ko ay ecology. Ngayon, gusto ko talaga noon magkaroon ng farm. Kaya lang, ang problema, kapag nandito ka sa Kamaynilaan, wala ka namang malaking lupa. Mabuti na lamang at inintroduce sa akin ng isang fraternal brad ko ang tungkol sa paglalaywan at nung nag-aalaga siya ng laywan. Sabi ko, ba't ako mag-aalaga ng honeybees? Di ba yan nakakasakit sa kapag sila'y nakatibo? Pero noong pinakita niya sa akin na maliit lang espasyo ang kailangan, hindi ganun kalawak ang kailangang lugar, nainganyo ako kaya ako ay nag-aral at humingi ng kaalaman pa sa ating mga guro dyan sa Baysay. Ibig sabihin po ba nun sir, during nung estudyante pa kayo, ay sinisimulan niyo na po itong business na ito? Hindi. Hindi pa. Hindi pa. Okay. So after na po ito, tama po? After. Sapagkat noong panahon namin, hindi pa ganun ka-intensify ang pagtuturo nila at pag-introduce ng honeybees kahit sa Baysay noon. Nalaman ko lang yan after nung gumraduate na ako, nung medyo nahihikayat na ako na maghanap ng pagkabuhayan which is related sa ecology at sa agriculture. Ibig sabihin sir, nung time nyo, wala pa yung Queen Bee ng ating College of Arts and Sciences? Nung time na yun, nagsisimula pa lang si ma'am? Meron naman, kaya lang kasi hindi pa nila in-incorporate sa course. Sinimula ni na Dr. Servancia yan, sina Dr. Payawal, kaya lang hindi pa ganun itinuturo sa mga estudyante lalo. Pero after you graduate, sila po ba yung nakasama nyo dito para ma-intensify yung kaalaman nyo sa inyong alaga ng laywan? Sina Queen Bee natin, sina Dr. Servancia, ang umalalay at nagturo sa amin. Ganon din sina Ma'am Dalen, sina Sir Alex, ganon po. Yung mga research sa UP tungkol sa paglalaywan ay sinasama nila at ako, kunwari nag-field kami, yun ang nagbigay sa akin ng additional na kaalaman sa pag-aalaga. Nabasa ko nga po yung isang article sa internet na mula sa hobby ay nagawa nyo nga po itong business. Dahil po doon, what are the things na proud kayo para matawag kayong #TatakUPLB? Alam mo naman kapag galing ka ng UPLB, kumbaga ikaw ay pinakawalan sa napakalawak na mundo. Ang natutunan natin yan bilang galing sa UPLB ay maging independent ka, maging resilient ka. Lalo na kami mga probinsyano. Sapagkat nung panahon na yon, wala namang GCash, di ba? Nag-aantay lang kami ng mga pinapadalang allowance through PLDT, PTNT, mga ganun pa noon. At pagdating na panahon na wala na kaming allowance, dun na. Paano ka na? Kaya yun, bilang kami, hirap din. Pinuti-unti namin at pinoportion-portion namin yung binibigay sa amin ng mga magulang namin, which is yan ang nakatulong ng UPLB na ika nga turuan ka lumangoy sa isang malawak na karagatan. Napakalalim naman sir ng inyong natutunan sa ating universidad at tingin ko po malaki po talagang naitulong nito para ikaw ay mag-grow sa inyong business ngayon. Balikan ko lang po konti yung inyong student life sir ha. Ano po ba yung pinaka-fondest memory nyo sa UPLB nung estudyante pa kayo? Alam ng ating mga guru dyan kung sino ako. Ako kasi ay parang happy-go-lucky nung ako estudyante at sa UPLB dyan ko natutunan lahat. Maganda at medyo hindi maganda. Pero yan ang ginawa kong gabay para tayo ay tumayo at makuha natin kung nasaan ang estado na natin ngayon. Maganda rin naman sir di ba balance lang talaga dapat. Hindi lang lagi puro positive kasi meron talaga tayo makikita at makikita negative. Na tingin ko yun yung nagpapabuo sa ating pagkatao. Di ba sir? Do you agree on that? Yan, totoo yan. Oo. Lahat matutunan mo, ngayon ikaw na ang
kumuha kung ano yung gusto mong daan patungo sa inyong kinabukasan. At tingin ko naman maganda sir yung pinili nyo kasi yung iba na yung career na nag-flourish sa inyo. Ngayon sir, naalala ko lang kasi ito yung isa sa mga paborito kong itanong sa ating mga alumni. Ano yung favorite yung tabayan dito sa campus natin? Ang tambayan kasi namin harap ng Bayside sapagkat ando ng aming tambayan. Anong frat nga to sir? Alpha Sigma ako. So, nandun sa harap ng Bayside, doon kami nakatambay noon habang inaantay mo ang susunod mong klase o kaya doon ang tagpuan lahat ng mga magkakabrad. Talagang yun yung tinatambayan yun ng estudyante kayo sir, no? Oo, sapagkat wala pa naman masyadong entertainment centers noon eh. Pero masaya ang pagtatambay namin noon kasi minsan inaabot nga kami ng gabi, minsan nagbo-bonfire pa kami at hindi nawawala ng inuman syempre. Yan talaga sir, tingin ko ang nagpapalakas ng bonding kasi talaga ng mga tao dito sa UPLB sir, ang inuman session natin. Di ba? Ayan. Ngayon naman sir, kung babalik kayo sa UPLB, ano po yung una niyong pupuntahan? Siyempre, una-una hindi ko makakalimutan ng Bayside kasi yan ang nag-mold sa akin eh, kung nasaan ako ngayon. At siyempre, andyan ang kurso ko, andyan yung aking mga mentors, andyan ang ating Queen Bee, ang aking advisor, andyan din, at yung mga kasamahan namin sa paglalayuan na nagbigay aral at nag-impart ng mga researches nila para sa amin. Sana nakikinig ang ating Queen Bee at alam ko namang proud na proud po siya sa inyo, lalo na yung mga professors niyo before. Ano Lalo naman yung po yung aking mga... siguro yung aking advisor. At siya yung Sino po ba nagpapasalamat, advisor niyo sir noon? Dr. Cuevas. Shout out kay Dr. Cuevas sa advisor ni Sir Luke. Ngayon naman po sir, ano naman po yung mga valuable lessons na gusto niyo pong i-share sa younger generation ng ISCO at ISCA? Bilang mga batang isko at iska, nabigyan tayo ng pagkakataon na mag-aral sa isang universidad na kakaiba sa lahat, lalo ang UPLB. Kaya namnamin natin kung ano ang itinuturo nila sa atin sapagkat yung mga matutunan natin sa universidad ay magiging gabay natin pagdating sa ating kinabukasan. Marami tayong matututunan sa loob at labas ng universidad, pero yun ang talaga magmumold sa iyo ay ang university mismo. Paano naman sir yung ating mga fellow alumni? Meron ba kayong words of wisdom na pwedeng i-share? Lalo na yung mga gustong mag-business, katulad niyo po. How do you find your calling? Ang pagnenegosyo ay hindi madali, pero lahat naman ay pwedeng pag-aralan. Kung ano ang passion mo at kung anong goal mo sa life, kunwari gusto mo magnegosyo, kung ano yung inahas sa puso mo, yun ang simulan mo para mas maganda kasi kapag nagtatrabaho ka na masaya, hindi trabaho yun eh. Pero kapag ang iniisip mo, ang ginagawa mo ay hindi mo gusto, wala kang pa matutunguhan pagdating ng panahon. Ayan, napakaganda naman po ng inyong nabanggit para sa ating mga younger generation ng ISCO at ISCA at the same time sa ating mga fellow alumni na naghahanap pa rin ng kanilang calling, kumbaga. Ngayon sir, alam ko, flourishing ang inyong business. Pwede niyo po bang i-shout out yung inyong business para malaman ng ating mga fellow alumni para masuportahan niyo po kayo lalo na ngayong parating na Christmas season? Inaanyayahan ko lahat na tangkilikin hindi lamang ang aming produkto, Yale's honey-based fruit wines, kundi lahat ng produktong Pilipino para yan ay makatulong hindi lamang sa pansariling negosyo kundi sa buong ekonomiya. Maraming salamat po sir sa inyo pong time. We hope nag-enjoy kayo na balikan uli ang inyong student life. At the same time, marami rin po kayong na-inspire na mga tao sa inyong storya po. Thank you very much for that. And also, dahil yan talagang tatak UPLB kayo. Siyempre, hindi ko kayo pakakawalan ng hindi nyo po ginagawa ang tatak shout out. Ako, si Luke Macababad, tatak UPLB ako.